Ayan, so tara na, samahan niyo ako, bibili tayo ng mga gulay dito kay nanay. So tara, mamili tayo. So ayan, at pauwi na nga tayo galing duty. So hanapin natin si nanay dahil tayo nga ay bibili ng gulay. Dahil namimiss na nga natin magkakain ng mga talbos-talbos, ng mga kung ano-ano lang ng mga gulay para naman tayo ay maging healthy living. Dahil talaga naman ngayon nga ay parang mahina yung immune system ko kasi nga halos ilang araw na straight yung duty at parang humihina yung immune system natin. So kain tayo ng gulay. So ayan na nga at napatigil tayo kay nanay. At ayan, at sinagsabi nga kasi ako na gusto ko ng sibuyas na yung may sanga pa. So ayun, nagbunot si nanay sa kanyang tinda kasi wala siyang sibuyas dito na may yung sanga-sanga. Yan, istalyo ng tawag. Ano ba? Istalyo ng tawag nila dyan. So, ayan na nga si nanay at paparating na si nanay. At, ayan. So, ibaba na tayo. At, puntahan natin si nanay kung ano yung mga binunot niya sa lupa. So, ayan na nga. At, bumili ako dyan kay nanay. Ayan. At, ang puro gulay yan. Puro fresh. Kasi, ayan, katabi lang nila yung mga pinagtataniman nila, kaya nasa tabi lang siya ng karsada. Kaya ayan, bili tayo ng halagang ano lang yan, 100 pesos, pero ang dami na nating napamili dyan. So nakabili tayo dyan ng kamatis, ng sibuyas na walang tangka, tsaka sibuyas na may dahon, tapos ang tawag doon, kalabasa, bulaklak ng kalabasa, then kamatis, yan. So, madami akong napamili dyan. Kaya nakakatuwa din. Tapos, mabait si nanay. Kaya, yan. At saka, ang sipag nila. Ang sipag nila yun. Tinanong ko nga pala kung saan kinuha yung sibuyas. So, doon nga, binunot pa sa kanilang taniman. At medyo basa-basa pa nga dahil katatapos lang daw diligan. Dahil hindi naman si nanay pa ganun kagaling sa pag-harvest ng mga kaya maliliit yung nakuha nilang sibuyas. Pero yun yung masarap na yung pinisang kamatis na may sibuyas tapos may galunggong na pinirito. Ang sarap nun. Nakakamiss yung mga ulam na ganun. So ako nga lang yung magluluto dahil wala akong kasama sa barracks. Dahil nandun sila sa bootcamp, yung aking kapalitan, then yung asawa ko naman, tsaka yung anak ko nasa labas kasi nga may church call. So, ako online lang muna kasi hindi nga makalabas. Kaya, ayan, nagmili na lang muna ako ng gulay para makatikim mo naman ulit ng mga sariwang gulay. At naku, nakakatuwa. Matatamis-tamis yung mga, pagka-fresh talagang matatamis yung mga gulay. Kaya nga yan. So, hindi na tayo uso-uso dyan yung magtawad-tawad tayo kasi alam naman natin na talagang napakahirap ng nung magtanim. At ayan, si nanay naman talaga ay na masisipag. Kaya ayan, kung magkano presyo, bilhin natin. Kung mas maganda nga kung may presyo, tapos magbigay pa kayo para matuwa sa inyo yung mga ating mga kamag-anak o mga na magsasaka, mga kasama natin. So yun, nakakatuwa. At nakabili tayo ng mga fresh na mga gulay. At mamaya nga, syempre, pag uwi natin sa barracks, lulutuin na natin yan para hindi naman siya masayang yung pagka-fresh niya. Yan talaga yung purpose noon. Kaya bumili ako ng gulay para maluto natin siya ng fresh. At yung fresh na yun ay medyo manamis-namis. So, ayan nga. At si nanay ay natuwa din. Ang mura ng kamote sa kanila, 50 pesos yung So, ayan na nga, natapos na yung pagbili ko kay nanay. Then, balik na ako sa sasakyan. So, ayan na nga, mga guys. At nakapamili na tayo. So, ayan, bumili na tayo. At ayan, papasok So, na dami tayo. halagang 100 lang to. Dami na. May talbos ng Sige, alis na tayo. Sinisipon ako.
Hindi, grabe din ang mura pag talaga dito sa farm ka bumili ng mga gulay. Yung 100 mo, ang dami mo nang mabibili. May talbos ka na ng kalabasa, may bulaklak ng kalabasa, mayroong sibuyas na may dahon, may sibuyas na wala, may kamatis ka na, mayroon ka pang bawang, di ba? Nakakatuwa. Ang mura ng tinda. Kaya yata magpahinga. Magpahinga talaga. Pahinga sa presence ng Lord. Yan na tayo, pauwi na. Pasok na tayo. Kailangan muna natin magpahinga. Sunday. Grabe yung mga tugtog, no? Nakakamiss yung mga pag nasa lugar niyo ikaw, namimiss mo yung patugtog ni nanay mo dati na napakalakas. Rinig na yung buong barangay. Ganda na tugtog ng mga panahon ng nanay natin, no? Nanay at tatay natin. Parang nakaka-refresh. May tipaklong tayo sa harap. Ayaw umalis. At ayan na nga, papalapit na tayo sa ating barracks. So, konting na lang at tayo ay makakapagluto na ng fresh na gulay. I'm so excited na talagang matikman yung, kasi ito luto lang to dati ng aking nanay, ng aking tatay, pero ngayon dahil malayo na tayo sa kanila, so kailangan magsariling sikap at walang magluluto para sa'yo. Kaya so ayun, mag-aral magluto. So yan, lumiko na nga tayo sa may simbahan at malapit na tayo. So enjoy lang natin ang buhay, syempre kasama si Kristo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Talagang napakasarap na mamuhay na meron kang Kristo sa puso mo. Ayan, so malapit na tayo at talagang excited na tayong makapagluto ng gulay at kumain ng gulay. Wala lang, na-miss ko lang kasi nga wala naman na ibang magluluto kundi sarili mo lang. Ang hirap din pag malaki ka na, no? Namimiss mo yung alaga ng nanay at tatay mo. Bumili tayo ng kamatis, ng bawang, ng sibuyas. Yan pa yung nabili natin. Yan. Ito. Yan, nabili natin kay nanay. So, iluluto natin. Kalahok to. Ito, 20 pesos lang to. Ang dami, oh. Halos, na dami. Una natin yung ating binili kay nanay. Ito. Tapos, kamatis. Yan. So, ilagay natin yung kamatis. Yan. Ilagay na rin natin yung dahon. Hindi ko alam kung kinakain din ba to sa inyo. Pero ngayon lang din ako makakatikim ng dahon nito. Kasi ang alam ko bulaklak lang yung kinakain dito eh. Pero pinagbenta kasi ni nanay. Kaya hindi ko alam kung nakakain ba talaga to o hindi. Subukan lang natin. Hindi naman siguro tayo mamamatay.
Ayan. So, huli na lang yung itong bulaklak. At isunod nating ilagay itong ating sardinas. Century. Yan. So, haluin lang natin. Yan. Haluin natin itong yan. So, lagyan natin ng konting asin kasi may lasa na ito eh. Konting asin. Yan. Right. Yan. So, yan. Paano ba malaman na Ayan. At then, after nyan, so, ilagay na po natin itong mga bulaklak. Ayan, bulaklak. Uy. Ayan na. Ayan, so, haluin lang natin. Yan na yung naluto natin at ngayon ay kakain na tayo. Yan mga kaluto. Ito na yung naluto natin kanina. Ito yung bulaklak ng kalabasa at daw ng kalabasa. Nilagyan natin ng ng kamatis, ng sibuyas at saka ng century 2 natin. Ito na natin pagkain. So pray na tayo. Thank you Lord. Salamat po Panginoon sa araw na to Lord God. Na patuloy Panginoon. Ikaw ay kumikilos sa aming mga buhay. Salamat po sa pag-iingat mo. Salamat po sa patuloy na pagsama mo. Salamat Lord sa pagkain na aming kakainin Panginoon. Linisin mo po ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So kain na tayo. Unang subo. Tikman muna natin yung gulay. So ako lang naman po yung kakain ng gulay na to. Kaya okay lang po na yung kutsara ko na lang gamitin. Kasi ako lang naman po yung tao dito. So, tikman natin yung ito. Okay naman po siya. Masarap. Kahit medyo makunat yung tangkay. Pero masarap po siya. Ito. Sarap po. Medyo makunat yung tangkay niya. Kasi matanda na. So, try naman po natin tong dahon. Kasi first time po akong kakain ng dahon nito. Hindi ko po alam na nakakain yung dahon nito eh. Kasi parang tingin ko mabulo ba. Maraming buhok-buhok. So, makunat din siya. Matanggal. So, ayan. Subukan po natin itong dahon. Ano po yung dahon? Ayan. Masarap din po siya. Para na tayong Thailander. Sarap po. Pero mas masarap po yung bulaklak.
Ito naman po mga kamatis. Mga fresh po to kasi bagong pitas po ni nanay ito. Kaya fresh. Sarap po. Pag po talaga fresh, manamis-namis po talaga. Kainin ulit natin tong dahon. Amazing. Hindi ko makuha yung dahon. Hindi na po ako naglalagay ng mga mag-sarap, mga betchin. Hindi po ako naglalagay. Asin lang po nilalagay ko. Tapos yung mga pampasarap ko po, sibuyas at bawang lang po, kamatis yan. Katalo na po. Sarap. So, kain ulit tayo ng dahon. Ito po dahon. Kain ulit tayo ng kamatis. Masarap po siya. Kainin naman natin tong yung talbos niya, yung pinakadulo po. Ito. Sarap po kasi siya pag may kasamang kanin. Matigas po kasi yung may dahon pala. Dapat palang kinuha lang po natin doon yung bandang unahan. Yung bandang may talbos. Kasi medyo matigas yung tangkay. Ang tagal manguya. Kaya pang ano na lang po yan. Ito, talbos ulit. Ayan. May dumikit. So, kakain po ulit tayong talbos. Muna natin ang kanin. Ang sarap po. Kumain tayo ng water. Ang sarap po ng gulay. Fresh. Sarap ng mga dahon-dahon. Para na din tayong para na din tayong baka. Kambing. Mahilig na sa mga talbos. Mga damo-damo. Pag talbos, medyo makunat po eh.
Mm. Masarap po. Kain ulit tayo ng bulaklak. So, last dahon po and last bite. Sa dahon, last bite na po ito. Thank you. Thank you, Lord. Salamat po, guys. Sa ngayon, yun na lang muna po kasi attend po akong church school. God bless.